Fine, it's over. Hey, Ahab! This is it? Something's wrong. Honey, the clouds are moving away. No. Wait a second. What is it? It's the lake! It's the lake! Everyone on the ark now! Get everyone on the ark now! We're gonna need a bigger boat. Stay here with the kids. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy comedy film na tinatawag na Evan Almighty. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Habang may broadcast na balita sa telebisyon, bigla ang nagbitiw sa trabaho ang news anchor na si Evan Baxter upang tumakbo at maging kongresista ng lungsod ng Buffalo. Kasabay ng bago niyang posisyon sa gobyerno, lumipat si Evan kasama ang kanyang asawa at mga anak sa bago nilang bahay sa Prestige City. Matapos makapag-ayos sa bagong tirahan, may nakita ang anak niyang si Ryan na isang ligaw na aso at nakiusap na alagaan nila ito. Ngunit tutol ang kanyang ama dahil ayaw nito sa mga hayop at agad niyang tinanggihan ang ideya. Bilang ganti, ilang beses siyang kinagat ng aso at pati na rin ay damumi sa gitna ng kanilang damuhan. Kalaunan, naghahanda ng matulog sina Joan at Evan, ngunit bago iyon ay tinanong muna ng kanyang asawa kung nakapagdasal na ba siya. Ipinakita ni Evan na hindi siya relihiyosong tao at sinabi na kaya niyang asikasuhin ang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, dahil sa pakiusap ng kanyang asawa, nagpa siya si Baxter na magdasal. Nagpasalamat siya sa bago niyang buhay at bago matulog ay humiling ng tulong upang magawa niya ang pinakamalaki niyang pangakong pangkampanya, ang baguhin ang mundo. Kinabukasan ng umaga, tumunog ang alarm clock ng 14 minuto pasado alas 6, bagay na ikinagulat ni Evan dahil itinakda niya ito sa alas 7. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pang-umagang gawain at naghanda para sa kanyang unang araw bilang mambabatas. Matapos magpaalam sa kanyang pamilya, umalis na si Evan ng bahay at may napansin siyang isang misteryosong kahon. Sa loob nito ay may ilang lumang kagamitang kahoy na agad nakapukaw ng kanyang interes, ngunit napagpasyahan niyang ibalik na lamang ang mga ito sa nagpadala pagkatapos ng trabaho. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Baxter sa kongreso kung saan nakilala niya ang kanyang mga katrabaho na sina assistant na si Jean, sekretaryang si Rita, at ang chief of staff na si Marty. Ipinaalam sa kanya ng aide na ang una niyang gawain ay suriin ang isang panukalang batas at kung maayos ang lahat ay ibigay ang kanyang pagsang-ayon. Dahil dito, kinailangan ni Evan na mag-uwi ng trabaho, dahilan upang hindi niya makasama ang kanyang mga anak sa araw na iyon. Kinabukasan, muli siyang nagising sa tunog ng orasan na tumatama sa 14 minuto pasado alas 6, at isa na namang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang truck ang naghatid ng panibagong pakete, ngunit sa pagkakataong ito ay napakalaking kargamento ng kahoy. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga padalang ito, kaya nagpa siyang tawagan ang numero ng nagpadala. Ngunit habang ginagawa niya ang tawag, napansin niya sa telebisyon ang isang karatula na may nakasulat na Genesis Kapitulo 6 versikulo 14, kaparehong numero ng alarm clock niya. Dahil sa kakaibang pagkakataong ito, napatingin siya sa Biblia at binasa ang talata sa aklat ng Genesis na tumutukoy sa pagtatayo ng arko ni Noe. Pagkatapos nito, lumapit si Evan sa kargamento ng kahoy na natanggap niya at doon ay nakita niya ang isang misteryosong lalaking nakaputi na nakatayo sa tabi nito. Ang hindi kilalang lalaki ay walang iba kundi ang Diyos, at sinabi nitong may misyon siya para kay Baxter, ang magtayo ng isang napakalaking arko. Who are you? I'm God. You're God. I want you to build an ark. You want me to build an ark? Yes. Gaya ng inaasahan, inakala ni Evan na katawa-tawa ang lahat ng ito. Ngunit agad na pinatunayan ng Diyos na alam niya ang lahat tungkol sa buhay ni Evan, pati ang mga lihim na walang ibang nakakaalam. Sa kabila nito, hindi pa rin naniwala ang kongresista at ipinagpatuloy ang kanyang regular na gawain papunta sa trabaho. Ilang minuto ang lumipas, habang nagmamaneho papuntang kongreso, biglang lumitaw ang Diyos sa upuan ng pasahero. Natarante si Evan at humingi ng tulong sa isang pulis na nasa kalsada, ngunit bigla ring nagbago ang anyo nito at naging Diyos. Maya-maya, ilang tao pa ang nagpakita na may mukha ng banal na nilalang, dahilan upang lalo pang matakot si Baxter. Pagdating niya sa kongreso, muling bumalik upang guluhin siya ng numerong 14 minuto pasado alas 6.
Ipinaalam sa kanya na ang bagong extension ng telepono ng kanyang sekretarya ay 614, ang anak ng isa sa kanyang mga kasamahan ay ipinanganak ng 14 minuto pasado alas 6 ng umaga, at maging ang bagong plaka ng kanyang sasakyan ay may code na Gen 614. Sa kabila ng lahat ng ito, sinikap ni Evan na manatiling kalmado at dumalo sa pulong ng komite sa likas na yaman. Habang isinasagawa ang panunumpa sa watawat, muling lumitaw ang Diyos sa tabi ni Baxter. Hindi na kinaya ni Evan ang biglaang pangyayari at bigla siyang nawalan ng malay. Makalipas ang ilang minuto, tinulungan siyang magising ng chairman ng komite na si Representative Long at sinabi nitong kailangan niya ang boto ni Evan upang maisulong ang panukalang batas. Pumayag si Evan at pagkatapos ay dinala siya upang masuri ng isang doktor. Ngunit ang doktor ay nagpakilalang Diyos rin, na muling binigyang diin ang kahalagahan ng misyon ni Evan. Nang makita niya ito, muli siyang nawalan ng malay sa ikalawang pagkakataon. Matapos ang punong-punong pangyayaring araw na iyon, nagsimulang seryosohin ni Evan ang ideya ng pagtatayo ng ARCO. Gayunpaman, sa halip na agad simulan ang misyon, nagpasya siyang isama muna ang kanyang asawa at mga anak sa isang paglalakad upang makapagpalamig ng ulo. Lumipas ang isa pang araw at muling pumasok sa trabaho si Baxter. Samantala, sa labas ng kanilang bahay, nagsimulang magtipon-tipon ang iba't ibang uri ng hayop gaya ng mga aso, pusa, kalapati, at maging mga ardilya, na nagkakapareha sa paligid ng damuhan. Hindi ito masyadong pinansin ni Evan, ngunit habang nasa daan siya ay mas marami pang hayop na magkakapareha ang patuloy na lumilitaw. Pagdating niya sa kongreso, nagmamadali siyang tumakbo papunta sa kanyang opisina, ngunit bigla namang sinalakay ng 12 ng mga ibon ang lugar. Sa sandaling iyon, dumating si Congressman Long upang kausapin si Evan kasama ang iba pang mga kongresista tungkol sa panukalang batas. Ngunit nagulat ang lahat nang makita si Baxter na napapalibutan ng mga ibon. What are they doing here? How did they get in here? Point is, man must dictate what happens in this country. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, at himalang tinanggap ng isa sa mga kongresista ang kanyang paliwanag at sumang-ayon na talakayin na lamang ang bagong batas sa lalong madaling panahon. Nang maayos ang sitwasyon, dali-daling umalis si Evan sa silid at minaneho ang kanyang sasakyan palayo sa mga hayop. Gayunman, hindi pa rin tumigil ang mga ito. Mas marami pang hayop ang lumitaw sa kalsada at maging sa loob ng kanyang sasakyan, tulad ng mga tupa, raccoon, pati na rin mga gagamba at ahas. Oh, God! I'm not doing this. It's insane. Lalong lumala ang sitwasyon nang makauwi siya at matagpo ang napapalibutan ang kanyang bahay ng sari-saring hayop. Dahil hindi na niya alam ang gagawin, humingi siya ng tulong sa Diyos. Hindi nagtagal, nagpakita ang makapangyarihan sa lahat at pinaalis ang lahat ng hayop. Pagkatapos nito, ibinalik ng Diyos si Baxter sa nakaraan at ipinakita sa kanya ang Prestige City noong ito ay isang maganda at luntiang tanawin. Ngunit ngayon, ang lugar ay sinakop na ng tao at halos wala nang natitirang kalikasan. Wala nang pag-aalinlangan si Evan na ang kausap niya ay tunay na ang Diyos. Tinanong niya kung bakit siya ang pinili at kung bakit kailangan niyang gumawa ng isang ARCO. Simple lamang ang sagot ng Panginoon, tulad ni Evan, nais din niyang baguhin ang mundo, at upang magawa iyon, kailangan ang isang tunay na gawa ng kawanggawa at pagmamahal. Pagkatapos nito, binigyan ng Diyos si Evan ng malinaw na tagubilin kung paano itatayo ang ARCO at sinabi na sa sandaling matapos ito, kusa nang papasok dito ang mga hayop. Build the ark. I'll tell you what. You build it, I'll fill it. And if anybody asks, tell them flood's coming. Okay, so what do? I grab the wood, and then... Oh. Mulat sa bago niyang misyon, nagising si Baxter kinabukasan at napansin niyang biglang hamaba ang kanyang balbas. Kahit gaano niya subukang ahitin ito, agad itong tumutubo muli sa anyong kahawig ng mga sinaunang apostol. Dahil wala na siyang magawa, nakipagkita siya sa kanyang pamilya para magkape at napansin nilang lahat ang pagbabago sa kanyang itsura, ngunit binaliwala lamang niya ito. Habang sila ay kumakain, biglang tumunog ang doorbell at lumitaw ang babaeng nagbenta ng bahay sa kanila, na tuwang-tuwa dahil ayon sa kanya, nakabili raw si Evan ng 8 lupain sa malapit na lugar.
Agad na naisip ni Evan na gawa rin ito ng Diyos, pati na ang sunod-sunod na pagdating ng mga truck na nagbababa ng parami ng paraming troso sa lupa. Nang malaman ito, nalito si Joanne sa kilos at asal ng kanyang asawa, ngunit sinabi lamang ni Evan na may dahilan siyang hindi maipaliwanag kung bakit kailangan niyang magtayo ng isang napakalaking bangka. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari, nagpasya si Joanne na suportahan ang kanyang asawa. Kaya tinawag ni Evan ang kanyang mga anak upang simulan ang pagtatayo ng Arco. Sa kasamaang palad, dahil hindi siya sanay sa mabibigat na gawain, labis na nahirapan si Evan. Paulit-ulit niyang nasasaktan ang sarili sa bawat pagsubok, hindi niya alam kung paano gamitin ang mga kasangkapan, nadada pa siya sa mga troso, at ilang beses pa niyang napukpok ang sarili niyang daliri. Sa pagtatapos ng araw, inalagaan ng kanyang asawa ang kanyang mga sugat. Nakatanggap si Evan ng tawag mula sa Kongreso na pinababalik siya sa trabaho. Kinabukasan ng umaga ay pumasok siya, at gaya ng kanyang kinatatakutan, mas mahaba pa ang kanyang buhok at balbas. Sinubukan ni Baxter na itago ang kakaiba niyang itsura sa kanyang mga kasamahan, ngunit biglang lumitaw si Congressman Long at hiniling sa kanya na magsulat ng liham bilang suporta sa panukalang batas. Gayunpaman, nang makita ni Long ang gusot at magulong anyo ni Evan, sinabi nitong ayusin muna niya kung ano man ang pinagdaraanan niya dahil kailangan nila ang kanyang pagsang-ayon, na pagbobotohan sa Kongreso makalipas ang 2 linggo. Matapos pansamantalang maalis ang problemang iyon, umuwi si Evan at ipinagpatuloy ang pagtatayo ng Arco. Habang nagtatrabaho, napagtanto niya at ng kanyang mga anak na kulang ang kanilang lakas upang buhatin ang napakalalaking kahoy na poste. Dahil dito, nagpadala ang Diyos ng isang dambuhalang kahoy na crane na pinapagana ng isang malaking gulong. Sa tulong nito, nagawa ng pamilya na mailagay sa tamang pwesto ang mga poste, at unti-unting nabuo ang anyo ng Arco. Pagsapit ng gabi, naligo si Evan at nakatanggap ng isa pang regalo mula sa Diyos, isang kasuotan mula sa panahon ng mga dakilang pari. Isinuot niya ito, at gaya ng inaasahan, itinuring itong napakakaiba ng buong pamilya. Habang sila ay nagkakahapunan, nagpakita ang Diyos sa weather forecast ng pahayagan at inanunsyo na ang malaking baha ay magaganap sa September 22, sa alas 12 ng tanghali. Nabigla si Evan sa balitang ito, lalo na't papalapit ang itinakdang petsa. Napansin ni Joanne ang matinding pag-aalala ng kanyang asawa, kaya pinapasok muna niya sa mga silid ang mga bata at tinawag si Evan para sa isang seryosong pag-uusap. Humingi siya ng paliwanag, at doon inamin ni Baxter na siya ay pinili ng Diyos upang magtayo ng isang napakalaking arko, tulad ng ginawa ni Noah bago wasakin ng baha ang lahat at ang lahat ng tao. Hindi naniwala ang kanyang asawa sa kwentong ito at sinabi niyang kapwa nila at ng kanilang mga anak ay kailangan si Evan na bumalik sa dati. Nauunawaan ni Evan ang paghihirap at pag-aalala ni Joanne, ngunit alam niyang kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon. Lumipas ang isa pang araw at sinikap ni Baxter na magdala ng kaunting normalidad sa kanyang buhay. Dahil hindi niya magupit ang kanyang balbas at buhok, nagpasya na lamang siyang ayusin ito sa mas maayos at estilong gupit upang makabalik sa trabaho sa Kongreso. Hinubad niya rin ang kanyang tanika at muling nagsuot ng karaniwan niyang jacket at kurbata. Ngunit nang lumabas siya ng bahay upang kunin ang isang pakete, napagtanto ni Evan na wala pala siyang suot na kahit ano. Doon niya naunawaan na pinipilit talaga siya ng Diyos na isuot ang tanika. Gayunpaman, bilang pagtutol, nagsuot siya ng Amerikana at kurbata sa ibabaw ng tanika at nagtungo pa rin sa Kongreso upang bumoto sa panukalang batas. Nagsimula ang kaganapan at ipinalabas ito sa telebisyon. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Evan sa bulwagan ng botohan at hiniling sa kanya ni Congressman Long na tumayo at ipakita ang kanyang suporta para sa bagong batas. Ngunit nang tumayo ang kongresista, biglang nawala ang kanyang mga damit at muli siyang naiwan na nakasuot lamang ng tanika, habang lalo pang hamaba ang kanyang buhok at balbas. Inakala ni Long na isa itong salamangka na ginawa ni Baxter at agad niya itong pinagalitan. Bago pa makapagpaliwanag si Evan, biglang sinalakay ng mga hayop ang silid. Oh no, hey, would anyone mind if I close the window? You have 5 seconds. You march yourself and your little animal troop out of here now or you will be forcibly removed. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, inamin ni Evan na naroon ang mga hayop upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa malaking baha na magaganap sa September 22. Tinanong siya ng mga kongresista kung saan niya nakuha ang impormasyong ito, at simple lamang ang sagot ni Evan, sinabi niyang ang Diyos ang nagsabi nito sa kanya.
Dahil sa sagot na iyon, hindi makapaniwala ang lahat at iniutos ni Congressman Long na palabasin si Evan ng silid. Sa kanyang pagkadesperado, sinubukan niyang balaan ang lahat tungkol sa paparating na sakuna, ngunit inakala ng lahat na siya ay nababaliw na. Matapos ang lahat ng kabuluhan, umuwi si Evan ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon. Nagpasya si Joanne na isama ang kanilang mga anak at tumuloy muna sa bahay ng kanyang ina habang tinatapos ng kanyang asawa ang tinatawag nitong banal na misyon. Sinubukan ni Evan na kumbansihin siya na totoo ang kanyang sinasabi at ipinaliwanag ang kanyang takot sa malaking baha. Sa sandaling iyon, nagsimulang pamatak ang mga patak ng tubig sa kabilang panig ng bintana at inakala ni Evan na ito ay masamang palatandaan ng paparating na sakuna, ngunit agad niyang napagtanto na iyon pala ay tubig lamang mula sa sprinkler. Dahil kumbinsido na nawalan na ng katinoan ang kanyang asawa, nagpaalam si Joanne at tuluyang umalis kasama ang mga bata. Ngayon ay nag-iisa na si Evan at itinuturing ng lahat na baliw. Wala na siyang mawawala, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon upang tapusin ang napakalaking arko. Ang kanyang matinding pagsisikap sa pagtatayo ng bangka ay naging balita at mabilis na kumalat sa buong mundo, na umakit din ng maraming mausisang tao sa paligid ng kanyang bahay. Samantala, kumakain ng tanghalian sina Joanne at ang kanyang mga anak sa isang restoran nang mapanood nila ang balita tungkol kay Evan, dahilan upang pagtawanan siya ng dalawang lalaki. Hindi ito nagustuhan ng kanyang mga anak kaya pumunta sila sa banyo, habang tinawag naman ni Joanne ang isang waiter upang umorder ng panibagong pagkain. Maya-maya, may lumapit upang magsilbi sa kanya, at ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang Diyos na nagkunwaring waiter. Tinanong niya si Joanne kung maayos lang ang kanyang pakiramdam, at ikinwento nito ang tungkol sa kanyang asawa na naging parang si Noah ng New York. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari, at hinikayat niya si Joanne na bumalik sa kanyang asawa. If someone prays for patience, you think God gives them patience? Just like Noah and his family. If someone prayed for the family to be, God zaps them with warm, fuzzy feelings? Or does it give them opportunities to love each other? Ipinaliwanag niya na ang kwento ni Noah, taliwas sa iniisip ng marami, ay hindi paghihiganti ng Diyos kundi isang pagkakataon para sa sangkatauhan na magbago at umunlad. Tulad ng dati, nagkaisa ang mga hayop kasama ang kanilang kapareha, at tulad ng pamilya ni Noah na nanindigan sa tabi niya hanggang sa huli, ang pagkakataong iyon ay muling mauulit. Ngayon, nasa kamay ni na Joanne at ng kanyang mga anak ang desisyong tumayo sa tabi ni Evan at samahan siya sa kanyang dakilang misyon. Nagpaalam ang Diyos kay Joanne at sa isang iglap ay mahiwagang lumitaw ang plato ng pagkain hinihingi niya. Matapos kumain, isinama niya ang kanyang mga anak pauwi at nadatnan nilang halos tapos na ang arko. Hinanap nilang apat si Evan, at nang makita nila siya, mas kulay abo na ang kanyang buhok at balbas. Dahil sa matinding damdamin, tinanong ni Evan kung bakit sila bumalik, at sinabi nilang mananatili sila sa kanyang tabi anuman ang mangyari. Lalo itong nagbigay ng lakas ng loob kay Evan, ngunit binalaan din siya ni Joanne na may isa pang malaking problemang kailangang harapin. Iniutos ni Congressman Long na give-in ang arko bago mag-September 22, at kung hindi ito masusunod, sisirain nila ang arko at ipaaresto si Evan. Alam ni Evan na iyon mismo ang araw na darating ang baha, at kapag nasira ang arko bago iyon, wala nang pag-asa ang mga hayop, ang kanyang pamilya, at ang mga residente ng Prestige City na makaligtas sa sakuna. Tila patungo na ang lahat sa isang trahedya, hanggang sa biglang magtipon ang daan-daang hayop sa harapan nila upang tulungan si Evan at ang kanyang pamilya na tapusin ang arko. Ang mga unggoy, elepante, at iba't ibang uri ng ibon ay nagpatuloy sa konstruksyon, habang ang mga leon naman ang nagbabantay at humahadlang sa mga maninira. Habang abala ang lahat sa pagtatrabaho, pumunta sina Marty, Eugene, at Rita sa bahay ni Evan upang balaan siya tungkol sa plano ni Congressman Long. Matapos ang kanilang investigasyon, natuklasan nilang bahagi ang panukalang batas ng isang masamang plano upang maaga ni Long ang mga nature reserve at kumita mula rito. Ginamit na rin niya ang estratehiyang ito noon upang maitayo ang napakalaking Prestige City Dam sa lupa ng ibang tao. Upang mabawasan ang gastos at mas palakihin ang kita, binawasan niya ang mga gastusin sa konstruksyon, dahilan upang maging delikado ang dam, at hindi rin nakatanggap ng patas na bahagi ang mga residente mula sa kasunduan. Kaya upang mapigilan ang pagpasa ng panukalang batas, kailangang bumalik si Evan sa Kongreso at bumoto laban dito. Ngunit siya ay sinuspinde bilang kongresista, at kailangan muna niyang tapusin ang arko bago dumating ang itinakdang araw. Ilang sandali pa,
dumating ang kanyang anak at masayang ibinalita na tuluyan nang tapos ang arko. Agad na tinawag ni Evan ang lahat ng hayop upang pumasok, at agad naman silang sumunod, bagay na labis na ikinahanga ng lahat ng nakasaksi. Sa wakas, dumating na ang September 22, at hinimok ni Evan ang lahat sa paligid na pumasok na agad sa arko dahil magsisimula na ang baha. Ngunit maliwanag at maaraw ang buong araw, kaya walang naniwala na may darating na sakuna. The time has come! Your time has come. Do you hear that? The rains are upon us! Dad, I don't think that's the rains. Lalong lumala ang sitwasyon nang dumating si Congressman Long kasama ang mga crane at truck upang sirain ang napakalaking arko. Bago niya ibigay ang utos, hinarap muna niya si Evan, na doon ay ibinunyag na alam na niya ang tunay na plano sa likod ng panukalang batas. Hiniling ni Evan sa kongresista na magsisi sa kanyang mga kasalanan at itigil na ang lahat ng ito. Ngunit hindi natin nagsilong sa mga babala at iniutos niya sa pulisya na arestuhin si Evan at sirain ang arko. Sumunod ang mga pulis at matapos iangat ng crane ang isang napakalaking bakal na pabigat, nagbabala sila na sa loob ng 3 minutes ay tuluyan nang wawasakin ang lahat. Tumakbo si Joanne papunta sa kanyang asawa at sinubukang kumbansihin siyang umalis na. Bagaman mabigat sa loob, pumayag si Evan at naghanda na ang buong pamilya na umalis. Subalit biglang nagsama-sama ang mga hayop at tila ayaw nilang lisanin ang arko, na para bang may masamang mangyayari. Gaya ng kinatatakutan ni Evan, biglang lumitaw ang malalaking maitim na ulap. Sa kalangitan na hudyat ng malakas na ulan. Please! Get on the ark! Ngunit hindi ito nagtagal at muling lumino ang panahon, bagay na lalo pang nagpagulo sa isipan ni Evan tungkol sa tunay na plano ng Diyos. Maya-maya, naalala niya ang dam na itinayo ni Congressman Long. Pagtingin niya sa malayo, nakita niyang malapit nang bumigay ang napakalaking istruktura. Agad niyang sinabi sa lahat na pumasok na sa arko, ngunit walang naniwala sa kanya. Gaya ng kanyang kinatatakutan, hindi kinaya ng mga pader ng dam ang lakas ng tubig, kaya isang napakalaking alon ang rumagasa patungo sa bayan. Nang makita ito, nagmadali ang mga residente na pumasok sa arko, ang tanging pag-asa nila ng kaligtasan. Nang makapasok na ang lahat, isinara ni Evan at ng kanyang anak ang malaking tarangkahan at umakyat sa labas ng arko. Sa kanilang harapan, bumasag ang dambuhalang tubig sa mga puno at umabot sa bangka, na sinira ang pundasyon nito. Sa kabutihang palad, nakalutang pa rin ito sa tubig sa lakas ng mga alon. Sa lakas ng tubig, nawasak ang lahat ng bahay, kabilang ang bahay ni na Evan. Nalubog ang buong Prestige City, ngunit kumapit ang mga residente sa arko hanggat kaya nila upang manatiling buhay. Ilang sandali pa, isang napakalaking talon ng tubig ang lumitaw sa kanilang daraanan. Hiniling ni Evan sa lahat na kumapit ng mahigpit upang makaiwas sa matinding impact, at sa kabutihang palad, nanatiling matatag ang arko. Ngunit nagsisimula pa lamang ang sakuna. Tinangay ang arko patungo sa isang napakalaking tulay na bato. Umakyat si Evan sa tuktok ng arko at sinubukang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang ilihis ito, ngunit walang nangyari. Kaya humingi siya ng tulong sa Diyos, at agad itong dumating nang bumuo ang isang dambuhalang alon sa kanang bahagi ng arko. Dahil dito, naitulak ang bangka patungo sa kabilang panig, direksyon ng Kongreso. Samantala, si Congressman Long ay muling nag-aasikaso ng botohan upang maaprubahan ang kanyang panukalang batas. Sa sandaling iyon, tila tumayo ang lahat ng kongresista bilang tanda ng pagsang-ayon, ngunit ang totoo ay nakita nila ang arko na papalapit ng papalapit. Nagkagulo ang lahat at nagsitakbuhan para iligtas ang sarili, kasama na si Congressman Long, habang ang napakalaking bangka ay papasalpok na sa gusali ng Kongreso. Himala namang huminto ang arko sa gitna ng paggalaw at ligtas ang lahat. Matapos makaligtas sa sakunang ito, hinarap ni Evan at ng iba pa ang kongresista dahil sa kanyang irresponsibleng gawain sa pagtatayo ng dam, na naging dahilan ng pagkawasak ng buong bayan. Dahil dito, kinansela ang kanyang panukalang batas, sinailalim sa investigasyon ang kanyang mga ginawa,
At sa huli ay may isang lama pa na dumura ng dumi nito diretso sa kanyang mukha. Nang maayos na ang lahat, umalis ang mga hayop na sakay ng arko upang maghanap ng bago nilang tirahan. Samantala, matapos matupad ang kanyang misyon, bumalik si Evan sa dati niyang anyo, nabawi ang kanyang posisyon bilang kongresista, at nagpa siyang mag-enjoy ng masayang weekend kasama ang kanyang pamilya. Habang naghahanda sila para sa isang picnic, nagpakita ang Diyos sa isang puno sa unahan. Lumapit si Evan upang kausapin siya at doon niya naunawaan na ang baha ay hindi nilikha ng Panginoon kundi bunga ng pagkakamali ng tao, tulad ng ginawa ni Congressman Long dahil sa kanyang kasakiman. Sa katunayan, inayos ng Diyos ang lahat ng pangyayari upang mailigtas ni Evan ang kanyang pamilya at ang mga taga-bayan. Sa huli, ipinagdiwang ni God at Evan ang malaking tagumpay na ito sa pamamagitan ng isang sayaw. Pagkatapos nito, nagpaalam ang Panginoon, habang si Evan naman ay bumalik sa piling ng kanyang pamilya. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comments sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Nibel Dash, Rafi Desen, Ronnie Vilarias, Level Up Mindset, Patrick Manati, Archie Canet from Calibo Aklan, Carlos Montaner from BGC, JR Macarones from Quezon Palawan, Jesny Vergara from PUV Corpus Masbate, Jomar Mendoza from Bulacan, Nukid from Parola Davao City, Robert Bautista from Taytay Rizal, at Cires Redvan from San Juan City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.